number one structure ng society is family. Once masira sa loob ng family, sira ang society talaga. Kaya tignan mo, totoo, nagme-make sense yung sinabi ni Chichester doon. Ano? Alam mo, unti-unti nga nakikita mo nang nasisira na talaga yung society. Kasi yung mismong basic structure lang na dapat ang lalaki at saka babae nagpapakasal, hindi na ngayon nangyayari. Hindi na nangyayari. Nangyayari, nagle-live-in ngayon. Tapos, sa haba ng panahon, nagkakatamaran ng magpakasal. Ang iniisip ko kung saang propaganda nagsimula yan eh. Ano yung propagandang nangyari? Alam mo, feeling kaya ko nga, naging hindi ganyan? propaganda. Adaptation ang nangyari. Ang tawag nila dyan, path of least resistance. Yung daan kung saan sobrang dali lang na daanan, na pwede namang diretsong live-in na lang eh. Ba't pa tayo, we have to go through the process of planning the marriage. Kailangan pa natin pag-ipunan o iutang yan. Tas wala namang may gusto ng ordinaryong kasalang bayan. Nakakahiya yun. Ganyan yung mga putang ng Gen Z, nakakahiya sa kasalang bayan eh. Gusto engrande pa eh. Yeah. Hanggang hindi na lang tuloy-matuloy yung kasal, tapos ang ending, nagsasama sila, tapos alam mo na, pag natambak na ng isang dabakmak na obligasyon, ang dami yung anak ngayon, tapos wala pang trabaho, tapos nakatira kayo sa bahay ng putang inang babae, tapos yung magulang nandun din, magkakasama na sa isang bubong, putang ina, nakikita mo ngayon lahat ng obligasyon, tapos hindi mo pala gusto yun, I didn't fucking sign up for this. Tapos walang papel, ang dali ngayon kumalas. Ngayon, madadami ngayon ng single mother pag ganun na sistema. Isa rin sa mga problema yung putang ina mga babae. Tanga na pakantot sa mga supot na klase ng mga lalaki. Tanga na, hindi nga marunong magtrabaho, magaling lang gumawa ng bata mga putang ina, ni maglapag nga man lang ng pagkain sa hapag, putang ina. Hirap na hirap pa. Tapos ito pa,